Magandang araw mga kabi. So for today's video, titistisin lang natin tong isa na to kasi baka makawala to kay paring sadyan to. Hindi ata siya natuloy ngayon. Kasi dapat susuli niya ngayon yung kalapati natin, dalawang pares. Kaso hindi pa nga, wala pa nga rito. So hindi ko alam kung matutuloy pa siya. So hapon na kasi mga kabi, ayan, oh. So turbo line natin to. Ni paring sadyan, ayan. Yan yung ginagamit natin na turbo line. Papatistis ko lang kay Boston Ying. Kasi ito, papabunutan ko na rin to ng pakpak, yung mga luma niyang pakpak sa buntot para ma-ready na natin kasi i-breed na natin to. Hinahanapan na natin ng kapares, ayan, oh. Ayan, so sana makapagpalabas tayo ng mga purong puti in the near future. Ayan, gagamitin natin na breeder. Tapos ito mga kabi, hindi ko na siguro to, hindi ko muna to gagamitin, ayan, oh. Kasi naglulugon pa eh. Yan, so ayan yung mga pwede natin gamitin. Ito gagamitin ko pala to mga kabi. Yan yung homer natin. Papares natin dito sa homer natin ulit. Uulitin natin sila. Silang dalawa yung pagpaparisin natin. Tapos ito hahanap natin. So bali dalawang pares lang muna gagamitin natin. Ayan. Papares natin sa putito. Hahanapan natin ang kapares. Tapos silang dalawang homer. Pagpaparisin natin. So para mapagpalabas ulit tayo ng mga classic racing homer. So nung nakaraan kasi mga kabi, yung mga homer natin medyo bata yun, kaya siguro hindi tumagal. So nung nahirapan, hindi nakauwi at medyo na din nun, medyo napabayaan natin yung kalapati nun. So sayang. Pero try natin ulit tong i-breed. Ito yung dalawang homer natin. So ito nag-produce na sa atin to ng overall. Ito hindi pa nagpo-produce to kasi hindi pa natin ginagamit. Yung nakaraan lang na anak niya yung ginamit natin. So pero ito yung tatay nito ang nag-produce ng mga overall champion, first, third, fifth sa 7th overall, lap champion, lap winner, multiple pooling winner, super set winner. Ito, yung kabali kapatid siya sa tatay ng mga yun, ng mga champion. Ayan, oh. Yung tatay niya, yung matandang Morris. Pero mukha pa siyang mas matanda sa tatay niya kasi homer nga to, ito. Kasi ito yung mga hen natin. Ito hen din to mga kabi, ayan. Hen din, kaso naandyan siya sa mga kak. Ito naman yung mga hen natin na gagamitin. Ito, palugon pa lang ito mga kabi. Ayan, oh. Yung ginamit natin nung nakaraan. Tapos ito rin ginamit natin. Yan yung mga breeder natin dati. Ayan yung puti. Bunutin mo lahat yung luma saka yung buntot. Ayan. So ito namang mga kabi, yung pagbunot nga sa buntot saka sa pakpak mga kabi. Pagka luma lang o naglulugo na siya. Ayan o, katulad yan, pakita mo nga. Ayan. Ayan. So bago na yung mga to. Yung mga luma, bubunutin natin. Ayan. Pwede nang bunutin yan. Huwag nyong gagayahin to mga kabi. Basta-basta. Kailangan alam nyong naglulugon talaga yung kalapati nyo. Kasi mga kabi, kapag hindi pa pala naglulugon, binunot nyo na binunot, baka magtampo, lalo na kapag kakapalit lang ng balahibo o bagwis nila. Ayan. So ginagawa lang natin itong pagbunot mga kabi kapag nagmamadali tayo sa breeding. Ayan. So nagmamadali kasi tayo sa breeding ngayon. Kadalasan ginagawa to sa manok. Pero tayo, sa kalapati natin to ginagawa, hindi natin ginagawa to sa manok. Ayan. So kaya kung mapapansin nyo, kung minsan pagka sa mga nagmamanok, pagka pumunta kayo ng farm, puro putot yung buntot kasi binubunot nila yung buntot. Ayan, titistisin yung black checkered na yan. Malinis na siyang tingnan yun. Para mapagpalabas tayo ng mga puti. Ito naman yung titistisin, pakita mo kung gaano ka quality yan. Malaking kalapati to mga kabi. Quality, pati katawan. Ayan, turbo line yan. Pakita mo. Ayan. So bago na kasi yung mga bagwis na ito mga kabi. Baka makalipad. Hindi makakauwi kasi ito kasi stock lang to sa pinanggalingan mga kabi. Doon sa champion panshir na pinanggalingan na to, stock to. So binread siya para maging stock kasi alam nyo naman kapag mga champion mahilig mag-breed ng mga pang-stock nila at pang-breed. So mga future breeder ngayon nataon nga na talagang naibigay lang to kay paring sadyan. Ayan yung turbo line na yan. Kasi magkumpare yata sila sa binyag nung champion na yun. Kaya nabigay sa kanya yung kalapati na to. Ayan. So bali titistisin niya lang yung mga bago.
Tapos itong mga susunod na tutubo, mga kabi, mga 3 pa siguro tong dulo eh. Titisisin niya na lang sa susunod. Yan. Sige, okay na yan. Ito naman yung... So ito pala yung mga kalapati natin, mga kabi. Hindi tayo nagpakain ngayong hapon kasi fasting sila. So kaninang maga napakain naman to. Kaso ngayong hapon, fasting sila para makita rin natin bukas kung mabilis magsipasok tong mga to. Ayan o. Yung iba kasi may butsi pa. Mahirap kasi kapag may butsi pa yung kalapati nyo, kailangan talaga hinihipo nyo rin paminsan-minsan kahit na sa umaga lang kayo nagpakain, tapos sa hapon kailangan konti na lang yung butsi niyan. Yung iba kasi medyo marami pang butsi. So siguro na-stress sila sa kahapon kasi pinakawalan nga natin to kahapon. In-stress natin kasi medyo matitigas yung ulo. So dati yung black checkered lang yung matigas yung ulo eh. Ayun, yung black checkered na yun. Kaso naturuan natin. Ngayon nawala lang tayo ng ilang araw, matigas na naman ang ulo. Ayan o. Ayan. Na ano pa, iba pa yung tinuro kasi. Ang tinuro kasi ni Boss Tunying, bali dumapo sa kanya yung kalapate, tapos ipinapasok niya isa-isa. So parang napanood niya ata kasi sa Facebook yun, ginaya niya. Sabi ko, hindi ka ginagawa yan kapag ka panlaban, kasi dapat ang kalapate nakapokus sa bahay nila, hindi sa'yo. Kasi yung mga kalapate, mga kabi, nangyari, pag pinakawalan nyo, bago sila pumasok, nakapokus sila, yung tingin nila na kay Boss Tunying. Kasi nga, ganun pala ginagawa ni Boss Tunying. Pinapakain niya sa labas, tapos isa-isa niya pinapasok sa loob. So mali ka ako yung natutunan. Ngayon, titingnan natin sa mga susunod na araw kung bababago niya ulit yung sistema o mababalik niya sa dati. Kasi mahirap talaga kapag ganun. At masyado niyang pinaamo kasi, kaso sa labas. So ngayon, kung magpapaamo kayo mga kabi, moral lesson sa inyo, kailangan paamuhin nyo, mapakainin nyo sa kamay sa loob ng loop. Kasi kapag sa labas nyo pinakain dito, halimbawa dito, yung kalapate, umaasa lagi na bago sila pumasok, pakakainin nyo muna sila rito sa labas. So hindi dapat ganoon, kasi ang mentality dapat ng mga kalapate natin, kasi puro panglaban to, dapat diretso sa loob ng loop para makakain. Hindi doon sa labas muna, titingnan pa yung magpapakain. So doon muna kasi tumitingin yung mga kalapate natin. So kailangan yun yung maiwasan ng kalapate natin. Ang ganda pa naman ng kalapate natin, sayang kung mabobobo lang o talagang ganun nga makakasanayan. Kasi sabi ko nga sa kanya, kapag ganun ang ginawa niya, puro tambay o talo agad yung kalapate natin. Kasi matagal bago pumasok, hindi katulad ng mga nakaraan, mga kabi, nakita nyo naman siguro, mabilis na nga ang pumasok to. Yung isa lang yung matigas ang ulo, naturuan na rin natin. Ito lang yung matigas ang ulo dyan eh. Kaso naturuan na nga rin natin at mabilis ang pumasok. Kaso nga nito, nawala nga tayo, nawala na yung gilas sa mga kalapate natin. So hanggang dito na lang mga kabi yung video natin at pinakita ko lang sa inyo. At nag-update tayo doon sa pagtistis ng kalapate natin.